nurse natin, our nurse will demonstrate one of the basic health prevention. Especially now, the weather is especially changing. Nighttime it's cold, during the daytime it's hot and dusty. So commonly respiratory disease is a common issue right now in this season. So cold, cough, sneezing, allergies, are the common health issues right now in this weather. So ngayon, common ngayon yung ubo, di ba? Ubo, sipon, o mga allergy, bahing ng bahing, kahit na mga regarding respiratory infections. So mahalaga yung basic na, yung fundamentals na basic na hand washing. So merong proper way of doing the hand washing. So our project nurse will demonstrate to us the proper way of hand washing. So wag natin maliitin yung maliit na paghuhugas ng kamay. Kasi mahalaga yun para ma-prevent natin yung spread ng sakit. Lalo na dito sa facilities natin. Mahalaga yung proper etiquette, pag-uubo, babahing. So mga basic lang yun, pero mahalaga yun para i-prevent natin yung sakit na makahawa sa ibang tao. Dahil yung hand natin, yun yung our hands is the primary pathway of communicable disease, bacteria, pathogen, viruses. So kailangan natin mag-maingat, lalo na kung may ubo, may sipon tayo. So basic hand washing is very important. So that is our primary demonstration for today's safety mass meeting. And our nurse will demonstrate that to us. So mag-observe lang tayo. After that, we will have some questions. May mga tanong kami sa inyo kung meron kayong nakuha dito sa demonstration natin. So isasama na rin natin yung paggamit ng hand gloves, medical gloves, alcohol, sanitizers, and medical mask. So just observe. Sabi nga ni Sir Mark, number 1, para makaiwas tayo ng infeksyon o makahawa ng sakit, ang paghuhugas ng kamay ang tinuturo ng WHO o World Health Organization. Sa aming mga nasa medical field, may standard kasi ng seconds kung gaano katagal para matanggal ng mga viruses or pathogens sa kamay natin. Gaano katagal kayo maghuhugas ng kamay? Sige nga, matanong. World standard under WHO, ang paghuhugas ng kamay umaabot dapat ng 40 to 60 seconds. So according to our project nurse, the basic duration if you're doing the proper hand washing is 40 seconds. 40. So properly clean your hands, remove the dirt, the bacteria, the viruses. So As pag alcohol naman ang ginagamit, ang standard ng seconds natin ay 20 to 30 seconds as per WHO. Yon ay para sa aming mga health workers kasi diba we're dealing with different various diseases. Pero pag sa mga layman, 30 seconds ay enough na para magpaghugas ng kamay. Tuturo ko po sa inyo kung ano yung proper way. Wala tayo. Tanggalin dapat ang relo or kahit anong mga accessories sa kamay. Saan? Basahin muna po ang kamay. Running talaga ang water, hindi natin siya sasaraduhan. Sabi nila magtipid, diba? So may proper, no? So kailangan mo so of course, before you wash your hand, you need the source of water. So clean water, potable water, then babasahin muna yung kamay before you apply the soap. Tapos sa kamay, ang unang step na gagawin, pagulay mo muna siya. Pag naganyan mo na, kailangan naman ng gusto. Bilang ka lang kung kanta ka nakapagulay sa dito para wala kang ganyan. Lahat, ganyan. Kasi lahat ang mga bacteria ay hindi lamang naman sa palad nakikita. Nasa mga genus niya sa ako. Kailangan patong, tapos ganito.
Para ito naman sa mouth mo. Yan. Ganon. Pagkatapos niyan, mahaba talaga siya. Pagkatapos niyan, ito mga kuko, napaka-importante, lalo na kung kumakain tayo ng nakakamay. Tignan mo siya yun. Ikot. Sabila naman. Tapos yan, sa pagbubukas. Ang pagbubukas natin, pag gano'n talaga, sa amin ng mga medical staff. Siguraduhin na wala ng sabon, hindi natitira. Tissue or basahan or anong pamunas na meron. Pag nasigurado na matiyo na yung kamay ninyo, hindi na ito pwedeng gamitin na pagsara. Pagamitin niyo yung tissue. Ang sarap. Paano siya itatapos? Yun. Yan ang tamang paghugas na kamay gamit ng sabon. Same lang din siya kung mag-aalbo. Pareho lang din ang procedure. Wala na. Gamit ng faucet or tubig. Pagka proper etiquette ng pagbubo. Pag pinubo kayo, number 1 na sinasabi sa inyo, protektahan niyo yung sarili ninyo. Hindi lang para sa sarili ninyo, para sa kasama sa trabaho. Gumamit kayo ng tissue na tama. Oo, gumamit kayo ng tissue. Pagtakip saan? Pagtakip saan? Gamit kayo ng face mask. Face mask. Pag walang face mask, at kayo umuubo na talaga, wala tayong magagawa. Pwede nyo gamitin. Kung wala kang panyo, anong gagawin? Wala ka mo. Tama. Kung pag-upo kayo, wala kayong face mask, at umuubo na kayo, ito ang gagawin. Ito kayo. We use our inner part of the elbow. Why? Because the hands, if you sneeze or cough, and you use your hand. So sometimes, unintentionally, unconsciously, hahawak ka sa doorknob, hahawak ka sa co-workers mo, hahawak ka ng utensils, shared utensils. So na-spread mo na yung virus or anything na pathogens na andyan sa'yo sa workplace mo. So mas nire-recommend na yung inner part ng elbow yung gamitin. So ma-minimize mo yung contact sa ibang materials or person. Yun yung purpose doon. Bakit? Ganun. Hindi yung kamay yung gagamitin pag babahing. And then doon na, and related na rin yung hand washing, no? So, after nun, so siyempre, mag-hand wash to cut the transmission of any transferable disease. Sabihin nyo, wala namang malapit na sink sa lugar na pinag-atrabahuan mo. May alcohol tayo, every after nyo umawak sa lahat or madumi ang kamay ninyo, pwede nyo gamitin ng alcohol. Nagpaprovide naman tayo dito. Halimbawa ako po, soiled na yung face mask ko. Kailangan ko ng palitan. Paano mo siya tatanggalin para masigurado na hindi talaga makalat yung virus na nandun sa face mask mo, sa kamay mo. Ang tamang way ay hahawakan mo yung gano'n, tapos. Kinatapos ko na siya kasi para meron. Hindi mo pa pwedeng hawakan mo. For the sake lang ng prepared demonstration, kaya hawakan na. Hindi mo siya pwedeng hawakan sa loob or hindi mo pwedeng hawakan yung labas. Ang tanging pwede mo lang hawakan ay yung ear loop ng face mask mo. Saka mo siya itatapon saan? Sa color yellow na which means ito ay para sa mga medical waste. Pag tinapon mo na siya, tapon, kailangan mo pa rin gumamit ng alcohol kung walang malapit na sink sa lugar mo. Alcohol pa rin to prevent spread ng infection. Yung proper way kung paano nag-hand washing, ganun lang din yung way kung paano ka mag-hand wash. Yung nga lang, mas maikli siya compare sa pag-hand washing. Tapos, gagamit ka ulit ng panibagong face mask. Nakuha mo siya, ang pagsuot pa rin niya, earloop pa rin yung gamit, i-open mo, suot. So, papansin ninyo, merong matigas na parte sa ilong. Diba? Hindi nung nakagamit na ng face mask dito, mapapansin nyo na bakit merong parang plastic ng ilong. Ang purpose niya ay stitch nyo siya para maging sealed yung
face mask, hindi lumabas, or walang pumasok sa loob. Yun, yun siya. Okay? Copy? Basic, no? Very easy to understand. Pero kailangan natin i-apply personally, individually. Kasi very effective siya. Bakit siya, di ba, naranasan na natin yung pandemic. Maraming mga ginawa yung gobyerno, isolation. Bakit mayroon pa rin nagkakasakit? Kasi yung hygiene, especially proper hand washing and proper use and disposal of mask ay hindi pa rin natutupad ng public. So magtataka ka, bakit na-isolate na ako, nakasakit pa rin ako. Kasi yun nga, unintentionally, unconsciously, na-spread mo na yung virus. Somebody spread the virus through sneezing, coughing, through hand contact. Hand contact sa mga bagay, hand contact to individuals. So kung, kaya ini-insist dati, di ba maalala nyo sa news, hand washing, number 1 palagi, hand washing, and yung healthy living para ma-prevent yung mga ganong virus. So that's how important is the basic hand washing to prevent contagious diseases, yung transmission ng mga virus at saka bacteria. And may I add, last year kasi, nagkaroon tayo ng mataas na case ng allergy. So, yung toolbox, parang pinag up natin na bakit ano yung reason, kasi personal hygiene, kasi exposed tayo sa mga alcohol, di ba? Sa lupa, sa gluten. So, in-encourage na, bago ko yung iba, bago ko yung ay, pag-isip ko yung mga kaya para sa inyo, kundi para sa mga kasama. Or kung kasama ko sa work, kasi what, meron yung contact with the right. So, si Kami lang sa inyo, yung contact with the right, makakala kayo. Number one, yung also, but hindi naman natin mag-iwasan. Kasi ba ako po, pero siyempre, para ako, sabi niya, prevent. So, kailangan natin tulungan yung mga sarili natin. Pag tayo matulong, gagawin natin talaga ang maayos na magawa natin. Baka naman natin hindi natin. At kung baka natin hindi naman natin kaya pinapromote namin yung first napakabilis na niya. Parang ganito parang tayo That's all for our demonstration regarding the health and hygiene. So I hope you get something